Paglutang ng mga umano'y dating miyembro ng Philippine Marine Corps, posibleng may bahid ng pamumulitika ayon sa opisyal ng Philippine Navy. Kumuha tayo ng karagdagang detalye dyan mula kay Bombo Bea Piniza. Nakikita sa ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa posibleng mayroong bahid ng pamumulitika ang mga naging paglutang ng 18 umano'y dating miyembro ng Philippine Marine Corps na siyang nagsiwalat ng mga panibagong impormasyon hinggil sa umano'y mali-maletang pera na siyang bunga ng talamak na katiwalian at korupsyon. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, masyadong malayo ang mga naging pahayag ng mga individual na ito na mas pinagtuunan ng pagsuporta ng Philippine Navy, Philippine Marine Corps at maging na mismong institusyon ng militar. Anya kung ang focus ng kanilang paglutang ay para ayusin ang kanilang mga inireklamo hinggil sa korupsyon, ito dapat anya ang pagtuunan ng kanilang pansin. Ang paglabas din anya ng mga pahayag na siyang ginawa isang araw bago ang naging selebrasyon ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ay siya lamang anya nagpapakita ng pagiging politically driven ng mga naging paglutang na ito. Again, this is out of tune, this is misaligned. Kung ang nirereklamo nila ay patungkol sa corruption, dapat yun ang ma-address. Hindi yung suporta ng Philippine Navy, ng Philippine Marine Corps o ng AFP. The confluence of events, one day before the February 25 EDSA anniversary celebration, trillion peso march, the politically charged atmosphere, it doesn't leave a good taste in the mouth. Kung ang paglalabas nila ay one day before February 25, and then there will be calls for support from the Marine Corps or yung mga kapwa in the active service. It will leave a different taste in the mouth na posible baka may anggulo ito ng destabilization. Umapela rin si Trinidad na tigilan na ng mga individual na ito ang mga ganitong panawagan dahil malinaw na hindi ito sakop ng kanilang mandato na siyang nakasaad sa konstitusyon. Alam na din anya ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa mga ganitong kilos na mayroong bahid ng kulay ng politika kaya't marapat lamang na iwasan ng patuloy na pagkaladkad sa kanilang institusyon sa mga ganitong issue na hindi naman sakop ng kanilang trabaho. Nanindigan naman sa Trinidad na walang epekto ang mga ingay na ito sa moral ng kanilang mga sundalo, lalo na sa mga aktibong nagbabantay ng pambansang seguridad, partikular na sa usapin ng West Philippine Sea. Ating AFP, we have already matured over the years. Alam naman natin yung mga ganitong kilos. Sabi nga ng ating commandant, wag natin bigyan ng kulay yung paglabas ng assuming na personal volition ng lumabas yun. Anybody behind or supporting them should not drag the bigger Marine Corps into the picture. Alam natin yan. May konting kulay ito ng politiko. Leave us alone. We have a mandate to perform. We are busy. We are occupied performing our mandate. Walang effect ito sa moral ng ating kasundaluhan. I would say that the moral of the AFP is at an all-time high, especially sa ating mga kasundaluhan na nakaharap o nagpe-perform ng functions related to the West Philippine Sea issues. Samantala, patuloy naman na sinisilip ng Armed Forces of the Philippines ang mga pagkakakilanlan ng 18 mga individual kung saan nauna na rito sinabi na ng Philippine Navy na 4 mula rito ay kailanman hindi naging miyembro ng Philippine Marine Corps. Patuloy ding nanindigan ng hukbong sandahan na pag-iibayuhin lamang ang kanilang pagtupad sa kanilang mandato sa kabila man ng mga issue at ingay na pilit isinasangkot ang kanilang organisasyon. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.